na sumusuksok ako doon, Beng. Init. Hindi na safe dito. Ano sabi sa'yo? Nagagalit niya sa akin. Dapat yan. Papauwi na po namin tong kasama namin. Yes, Leslie. May na yung naturalesa niya. Ang Aringay La Union Centennial Tunnel ay naitayo noong taong 1913 upang maging railway tunnel sa La Union to Benguet. Ito ay may sukat na 500 meters or 1,600 feet long and 7.5 meters or 25 feet wide. Ngunit nang nag-World War I, ang proyektong ito ay inabandona ng MRC. Sa panahon naman ng Japanese occupation sa Pilipinas noong World War II, ang Imperial Japanese Army ay ginamit ang tunnel na ito upang kanilang maging headquarters laban sa mga Amerikano. At dahil nga ito ay isa sa pinakamatandang tunnel sa Pilipinas, marami ring kwento at karanasan ang napabalita dito. Kaya samahan niyo kami sa pagpasok sa Centennial Tunnel. Okay. So, andito na tayo ngayon guys sa bungad. At ipapakita ko sa inyo yung loob ng Centennial Tunnel. At based po sa ating research, ang Centennial Tunnel na to ay may sukat na 500 meters. Tara. Ayun o, kung makikita nyo, tumutulo na yung may mga tumutulo dito. Siguro dahil nung sunod-sunod na pagulan. Ito. At sa part na to, may mga, ito na, umaga yung mga tinutuluan ng tubig, nagkakaroon siya ng mga rock formation. Ito ba lang? So, unti-unti na natin pasukin ang loob ng Centennial Tunnel. Sa pagkakataong ito guys, gumamit na rin po ako ng flashlight po, yung dilim na dadaanan natin. And ayan o, pinapasok na rin po siya ng tubig. Kaya kung pupuntahan po natin ito, doble ingat lang po dahil madulas, maputik. Marami na rin po mga vandalism dito. At sa pagkakataong ito, unti-unti na nga naming napapasok ang kaloob-looban ng tunnel. At sa aming paglalakad, unti-unti ko na nga ring nararamdaman ang init ng paligid at kadiliman. Mamaya aantayin po natin na dumilim at magkakandak tayo dito ng investigation. Dahil the last time po na pumunta kami dito, meron nga pong meron itong naramdaman at nakita si Maude Exis. So, ang ginawa natin is umalis na lang tayo nun. Pero, yun nga, at this moment, maliwanag pa. Pero mamaya, mag-investigate tayo dito to validate kung ano nga ba yung nagpapakita dito or sino or kung ano ba yung naramdaman na yun. Ayun, tingnan mo. Focus natin dito. Ayan. O, nakikita ba? Ganyan siya. Bali, wala pa kami sa kalagitnaan ng tunnel. Tara.
At sa patuloy na paglalakad upang matuntun ang dead-end part ng tunnel, malalalim na hukay ang aming nadaanan na ayon din sa aking research. Maraming sumubok maghukay ng ginto dito dahil nga sa idea na ito ay ginawang headquarters ng mga Hapon. Sa aming pagpapatuloy sa paglalakad papaloob, wala pa rin naman kaming nararamdaman na kakaiba, kundi ang napakainit lang na pakiramdam. At unti-unting parang nawawalan na kami ng hangin sa loob. Ayan, yun guys, dito sa part na to, nung last time na pumunta kami dito yung part na nagmadali na kami bumaba dahil meron na siyang nakita, si Mount Exis. Dito sa part na to. Ay, naku, ang hirap. Ayan guys, siguro yung mga pinabubugatan ng mga ahas. Ayan. Posible na yung mga ganitong butas ay pinamamahayan na, sabihin natin, ng mga ahas na talagang delikado din. Kaya pag pupunta talaga kayo dito, make sure na talagang titignan nyo yung bawat hahakbakan ninyo. Ayan o. Hindi ko alam kung hanggang saan yung butas na yan. Pero syempre hindi naman natin pwedeng pasukin. Kaya dito na tayo. Ayan, nasa ano na tayo, no? Kalahati na rin ba? O wala pa? Meron na rin. Oops, ganyan, natural yan sa mga ganito talaga. No? Medyo nakalayo na rin kami guys sa kanya. Medyo nakalayo Kalahati lang to, no? Kalahati lang. Bukana. Talaga. Lalo na pag pinasok natin ito ng gabi, ewan ko kung tatablan to ng flashlight namin. Parang mas madaling gabaan tayo. No? Hindi na maganda yung shape ng ano guys. Hindi siya patag. Lupa dito siya. Hindi siya patag. Hindi namin sure. Hindi namin alam kung saan ba nanggagaling yung mga lupa na nakikita dito sa tunnel. Saan kaya nanggagaling yung lupa nito? Baka doon siguro sa pinaka. Ayan. So guys, nagulat kami kasi last time na pumunta kami dito, wala namang paniki. Pero ngayon talagang pinamahayan na siya. Siguro dahil sunod-sunod po yung pag-ulan, kaya ganon. Pero sigurado ako, nung pumunta kami dito, wala namang paniki na sumasalubong sa amin. Ano niya? Ayan. So, ibig sabihin talagang mataas na yung itinaas ng lupa ito. Ay, oo nga no. At sa pagkakataong ito, napahinto na nga kami sa aming paglalakad dahil nakita namin na ang susunod naming daraanan ay hindi na siya normal na daanan ng tao. Biruin mo yan. Teka. Guys, pag dito mismo sa tinutungtungan namin, Yan o. tapos bababa kami dyan, parang 3 tao yung lalim niya. So, ibig sabihin, 3 tao na yung itinaas ng lupa nito. Tsaka di ba Ganyan siguro. nakakalusot tayo dyan nun? Ay, hindi pa to ang pinaka-ano yak. Doon pa. Hindi pa to ang pinaka-end. Maluglag ka dyan. Try nating lumusot. Hindi, di ba lumusot na tayo dyan nung last time? Pero hindi ganyan kataas. Lalo kasi lumalim. Kaya nga. Paano kaya nangyari yun? Guys, parang 3 tao yung Ano yan, hinuhukay nila tapos pinupunta nila dyan? Ayan, no, may mga tubig siya. Dahil nga po tumutulo dito sa loob.
Ayan. Feeling ko, eto guys, isa sa pinagagaling. Oo nga nagkaroon na ng mga paniki. Ay, dito nga sa parting ito ay nag-alangan ako na tumuloy pa. Dahil nakikita nyo naman na ang daanan ay sobrang kipot na. Konting kamali, pwede tayong malaglag sa malalim na hukay na ating dinaraanan. Oh, bigyan mo. Maraming paniki. Mas maraming paniki dito. Maraming paniki? Huwag ka na kayo dyan. At dito na nga kami nahirapan na sumuot sa makipot na butas na ito para lang magkasya ang aming katawan at marating namin ang dead end part ng Centennial Tunnel. Nagsimula na nga mag-alangan ng ating videographer sa pagkakataong ito na tumuloy pa dahil nakita niya kung gaano kahirap dumaan sa makipot na daanan na aming inaakyat. Oo na yan, nailawan mo to? Ayun, kunin mo tong ano mo. Hintayin ko na kayo dito. Oo. Ayun guys, tignan nyo. At dito na nga ako tinubuan ng takot dahil nakita ko ang butas na pinanggagalingan ng mga bumabagsak na lupa at bato mula sa itaas. Dito na rin ako nakaramdam ng kilabot dahil unti-unti na rin kaming nawawalan ng hangin na kung saan nagpapadagdag pa sa tensyon sa aming dinadaanan. Uy! Walang, hindi ka na. Pwede ka ba pumunta dyan? Delikado na nga eh. Uy! Medyo delikado na rin. Eh, ano mo nga? Eh, ano? Oh, may bote pa ng ano dito. Pinag-inuman. Ng alak. Grabe yung Hindi na pwede dito. Hindi na tayo. Tara na tayo. At sa wakas, natuntun na rin namin ang dead end part ng Centennial Tunnel. Lumiliit na yung space dito. Dami pang paniki, oh. Hindi, abutin natin yung papakita natin sa kanila. Kaya nga. Ay, painit ng painit, no? Grabe yung pawis ko, oh. Unti-unti na ring nahalata sa aking paghinga ang halo-halong kaba at kilabot sa pagkakataong ito. Dahil bukod sa nauubusan na kami ng hangin, andun na rin yung takot namin na baka biglang gumuho ang loob ng tunnel. Wala na, close na talaga. Oo, tapos ko na. Ayan guys. Ito na yung pinaka-end niya. So, ito na yung 500 meters. Lawan mo ya, dun sa dulo. 500 meters na to, guys. Mas makipot na talaga. Wala nang daanan. Ayan. Kailangan na natin umupo dito. Wala na. Sa parting ito, kailangan ng umupo para malapitan ang pinakadulo ng tunnel na ito. Dahil hindi nakakayanin kapag katumayo ka, siguradong maaabot mo na ang kisame ng tunnel. Grabe, imagine mo yun, oh. 1, 2, 3. Isa pa. 500 meters. At syempre, hindi rin natin pinalagpas ang pagkakataon na makakuha ng litrato sa loob ng lugar na ito. Diba, pinapabayaan naman. Saan tayo magkukanding? At nang kami pabalik na, dito na ako nakaramdam ng hirap sa paghinga at sobrang pagpapawis dahil sa sobrang init sa loob, kaya nag-aya na ako. Dito. Kailangan na rin natin. Kasi guys, bakit ganito naabot na natin, oh? Naalala mo yung pumunta tayo dito? Hindi naman, lumalalim. Ibig sabihin lumalalim siya. Tara na. Grabe, ang init. Ang nilis ng daan. Hindi ako makaano. Hindi ko na makita. Tara. Ayun guys, lalabas na tayo. Kasi medyo dun talaga sa pinaka last or pinaka dead end part ng tunnel is hindi na talaga siya safe. Parang unti-unti na rin kami nawawalan ng oxygen inside. At kung makita nyo, grabe yung pawis ko. Kaya sabi ko sa kasama ko, labas na kami.
Dahil parang feeling ko wala nang oxygen sa loob. So, mamayang gabi, abangan yung investigation. Yeah, hintayin mo ako. Parang hindi tayo, parang may sumusunod kasi pag ganito. Meron talaga. Ayan. So, yung isang kasama ko, feeling niya parang may sumusunod daw sa amin para palabas. Kaya nagpaantay na siya. Yung aking videographer. Natakrot. Video. Sige. Natin si Maude Exis. Sabi ko nga sa kanya, kung napapansin niya doon sa loob, na parang wala nang oxygen. Parang nauubos na. Sabi ko sa kanya, saan ba yung part na pupwesto kami para mag-conduct ng investigation? Saan part? Doon sa may malalim ng hukay, doon sa may drain. Yung may tubig kanina. Bakit doon? Wala naman akong na-feel na something na, kasi pinakamabigat na part kasi doon sa may hukay. Pero hindi ko alam kung bakit mabigat. Baka siguro dahil nga lakot na yung oxygen natin, dahil nga masyado ng loob. Grabe Pero itatry natin i-investigate itong loob mamayang gabi. So, abangan nyo yun, guys. At biglang, pagkatapos naming ma-explore ang loob, nagulat na lamang kami ng isa sa kasama namin ay nagkaroon na ng kakaibang pakiramdam na kung saan parang pakiramdam niya daw ay siya'y papasukan at biglang nanghina. Huwag sila magpapandar sana din sa Oo, ngayon ang huwag ingay na kasi kayo kanina. magpapandar. So, yan guys, meron pong konting problema na na-encounter kami ngayon. Umaga pa lang ha. Yung isang kasama namin dito, bali, hindi niya kinaya dito sa loob. Ayan. At kailangan na niyang umuwi. Kailangan niya nang bumaba dito dahil hindi na niya kaya. Kaya sana maging okay din. Pero itutuloy pa rin po natin yung exploration natin, investigation natin mamayang gabi. Hintayin lang natin kumagat ang dilim. Tingnan natin kung bakit nagkaganon yung kasama namin. Ayan, and yun nga pala, shout out tayo dyan kay Sir Kadaleg TV. Of course, Maude Exis, Blue Crown Vlog, and shout out tayo kay Fanny Martinez. yes, Fanny Shout out Martinez, tayo. Melanie shout Rosal. out. Shout out natin dyan. Melanie Rosal, shout out. And of course, please don't forget to subscribe sa aming mga YouTube channel. At Aya Ghostly Owl. Bye for now and God bless you! Minsan ang mga nakalipas na pangyayari ay tulay at daan patungo sa kasalukuyan at hinaharap. At sa Centennial Tunnel na ito, kung anuman ang nasaksiyan mo sa nakalipas na 100 taon, nagbibigay ka pa rin ng magandang alaala sa bawat estrangherong bibisita sa iyo, kahit kinatatakutan ka man ngayon.